Hello guys, ito pala yung ating ride sa Mulanay. Bali, ito nag-start kami dito sa San Pablo. Dito ako nag-start ng mag-capture video. So, ito yung aming pacing, yung aming ride namin. And kita nyo yung kabuuan ng aming takbo dyan. Tama lang naman, hindi naman ganun pabilis, pero nakakasabay lang sa pacing. So, ito nga yung start namin, San Pablo, then diretso kami ng Peninsula. So, makikita niyo dyan yung takbuhan namin. Ako, medyo nung nauna ako, medyo hapit ako dun sa may Bundok Peninsula kasi gawa ng sa ulado ko naman kasi yun. Kasi actually nung kami madalas ng mga kagrupo ko, so sanay ako sa banking ko, kaya medyo makikita nyo sa gauge na tumataas yung aming speed, pero normal lang po yan kasi maxi po ang gamit ko, then the rest is mga liter bike, so need po umabot sa kanila. Kasi katulad yan, pag nauna na sila, may iwan ka na kasi iba naman kasi palo yung engine nila, talagang mabibilis. So ako, kailangan kong tumakbo ko ng 100 plus kasi sila halos mga nagto 200 plus ang top speed ng liter bike. Ako hanggang sinagad ko lang yan hanggang 175. So nagkataon lang yung sa akin ang nakikita nyo na gauge na 100 plus ang takbo. Pero yun nga, yung nangyari ng aksidente dyan, halos mabagal na, hindi naman ganong kabilis na time na yun kasi alalay na kami kasi ang aming sweeper ay si Kuya Noel na siya na yung nauna, kaya kung ano lang takbo niya, sila na lang siya sabayan namin. Nangyari man yung aksidente na yun, yung nahulog siya sa kanal, nagkataon lang naman yun gawa ng inisip ko doon is para siyang na-blackout siguro pagdating nung sa tapat na yun, kung alam mo yung parang gutom pa yun, tapos biglang tumas yung sugar mo kaya yung dugo mo, so parang magdilim ang paningin mo. Yun na nakita ko, tapos hindi niya na makontrol yung brake yung time na yun. So ang nangyari nihulog niya na lang doon sa kanal. So makikita niyo naman guys yung sa video natin kung anong pangyayari dyan kasi nadyan naman lahat ng full video natin kung sa madala ko siya sa hospital sa Bumaka. Yan. Bali ang nasa harapan ko ay si Dennis Ramos. Yan. Naka-later bike naman tawag si Sinanilla. Then Ducati naman kay Kuya Noel Kabule. Yan. Shoutout sa dalawa. So ito yung ating full video na yung ride natin. So yung pin-upload natin sa Facebook, medyo maraming basher na medyo mabilis. Hindi na sila nakakagamit siguro ng bike, kaya hindi alam. Ang alam lang siguro ay mga small bike. Yung mga small bike nga, kung tutusin nga, pinipilit mong maging 100 plus ang takbuhan, mga Raider, ganyan. Yan pa kayang maxi tsaka liter bike. Yun yung hindi nila alam. Yung iba makisaw-saw lang para lang malaman nila. So ito, sa mga basher, ito yung full video namin dito. Then nung after nung anong ko, makikita nyo na akala nyo mabilis. Siyempre binibilisan ko na lang yung speed para kahit pa paano ng video para lumiit kasi almost 2 hours papatak yung video na to. Pag ganun minsan tiyatamad ako maghati, gusto ko isang isang part 1 lang, wala nang part 1, part 2 ganyan. Kaya lang minsan di kakayanin talaga kasi yun yung nasa natin. Kung hindi ko i-upload, sayang din. So guys, ito na kami sa may San Pablo, Quezon Boundary. So ayan, dire-diretso na naman yung takbuhan namin dyan.
So hindi ko na videohan na yung isang portion na ano, kasi gawa ng pag malapit na kami sa Lucena, pinot ko na yung video gawa ng medyo traffic din naman. Tapos haba lang yung ating video. So ang next stop ng next ang video namin dito ay sa may papasok na ng mga diversion. So ito guys, ito yung pinaka full video doon sa pangyayaring ng ride namin na na-accidente yung kasama ko. Para makita nyo na pacing naman namin is normal lang, hindi naman compare mo nga sa ibang mga nagbi-big bike, talaga totaling yun, sila talaga yung mga halos mga mabibilis na kami sinasabi binili ng kalsada. Ano naman nabili ng kalsada sana nakakita pa sila ng ibang big bike na patakbo talaga halos 200 plus sa highway. Kami naman hindi naman kayang ganun kasi yung mga ibang big bike na mga lalo sports bike almost 200 kasi danas ko naman yan at nagkaroon naman ako ng sports bike na pinilya 200 plus talaga dyan sa highway kasi ang top speed naman kasi na 300 pero isa hindi mo na rin kaya yung sa ano ng kalsada. So hanggang 200 lang kahit sa mga ano namin bangkingan siguro nababa lang siya mga 150, 145 yan. Kaya naman sa bangkingan basta okay naman yung kalsada. Then sa ulat palibasa nga yan kasi dyan sa may pinangyarihan namin papuntang Quezon na yun, maganda naman kasi ang twisty dyan compare mo sa Marilaki na maganda nga ang twisty, kaya lang hindi ka naman makapag mabilis doon sa daming tao daming napunta tapos ang daming kamote. Yun nga sinasabi nga kami kamote, mas marami kamote sa Marilaki, diba? Yung mga kamote pa nga doon then diliit ng motor tapos kung magpatakbo pala mo big bike tapos mga bangkingan na halos niya side ang tuhod hindi naman pagpupusin na side ang tuhod dun sa bangkingan na para lang makapag-post ng picture. Ang mga nagbabangking dapat sa mga ganun tumatakbo ng mabilis bago sa banking kasi yun naman ang purpose nun. Kaya lang takbo naman nila halos hindi naman ganun kabis sa banking kaya nag-slide tapos may lang ulit sa likod. Yun talagang iba't yun talaga sasabihin nagpapayabang. Eto wala akong video dito na sinabi namin na nagyabang kami kasi ang purpose lang naman ng post ng video na yun is makita yung nangyari. Hindi ko na makalain na magbabiral yung ating video na ipinost kasi ang ano ko lang naman doon yun, makita lang naman yung ride namin. So ito na nga yung full video na ginawa ko. So makikita nyo yan na yung pacing namin. Ayun na nasa highway kami, ayan takbo lang namin 60-80, hindi po ganung ano. Bali doon na lang kami bumalis doon sa may part ng Buntok Peninsula kasi yun lang naman ang bihira naman ang nadaan ko. Yun ang pinakaano talaga. Kaya sa mga basher, okay naman, welcome naman kayo, mag-bash kayo ng bus, wala nang kaso. Kaya tapos yung sasabihin pa na matanda na yung aksidente, ganyan. Oo, kahit matanda na yun, pero marami na napuntahin na, dami na na-ride. Kaya nagkataon lang talaga na sumama siguro parang ganun time na yun. Hindi namin nakakalain naman mangyayari yung accident. So ayun guys, kung gusto nyong makita yung full video, ayan, itatag ko to sa Facebook sa viral videos. Then ito yung pinaka full video na ginawa ko na makikita nyo yung kung ano yung pacing lang namin yung nasa kalsada and then nasa highway and then nasa zigzag road. Kaya kung may gusto mag-bash, go lang, wala nang problema. And yun, pero kung bago nyo gawin yan, subscribe nyo muna ako sa YouTube channel 69TV Vlogger. And kung ayaw nyo i-like, okay lang. Kung ibabash nyo, okay lang. And mas okay kung mai-share nyo. Yan. So yun guys, ito lang, mababa na yung ating sinabi. So diretso na lang natin ride. Tapusin nyo sana kung
yung pinaka-video para maintindihan nyo kung anong pangyayari mismo sa ride namin. And paano namin nadala sa hospital yung kasama namin. Butit yun nga lang din nangyari, hindi naman masyadong nabalian. Pero kahit pa paano, nga ngayon nagpapagaling pa rin, medyo bugbog pa rin yung buraso. Yun lang naman ang nangyari. Buti nga't yun nga lang din yung nangyari, mabagal na yung takbo. At least kahit pa paano, nasuklo lang yung kamay. Kasi napatuon niya after nung paghulog kasi wala siyang saktong-sakto kasi yung shoot dun sa kanal. So, naituon niya yung kamay. So, yun. Kaya nagkaroon siya ng parang bugbog. Pero pina-x-ray naman namin, wala namang bali. Halos lang siya, namagalang. And ngayon medyo nangingitim na daw, pero magalang naman yun. Hopefully gumaling na si Gwenwell para yun, makapag-ride ulit kami. So ayun guys, dito stop over muna kami sa may diversion road. Natin lang namin yung kasama natin. Ayun, makikita nyo naman na hindi naman ganun kabilis ang takbo ni Gwenwell. Halos ang pacing niya talagang totaling tao na pa nga kami. Kaya lang, tsaka nung time na nangyari naman yung aksidente, siya na pinahon namin kasi hindi na namin alam yung papunta sa Mulanay kasi siya naman yung may property doon. Actually, kaya kami nag-diretso doon gawa ng meron kasi siyang beachfront doon. So, papasyalan namin dapat yun kaso hindi nga kami nakatuloy gawa ng aksidente yun. Pero siguro balikan na lang namin next bago kami makapagano. Actually, yung ride naman namin to naging hassle na kasi hindi na kami nakadiretso dito sa Mulanay. Pero talagang Mulanay ride yan. Yun talagang pupuntahan namin. Pitogo lang naabot namin, so hindi pa kami nakadiretso. Hindi pa kami nakadiretso ng Palelo. So, hindi na lang naman namin sa Gumaka. So, nag-waiting pa kami kasi yung motor ay natin sa kalsada. So, hinantay namin yung pick up na makuha. Tapos, kami nag-aantay na dun sa hospital. After naman ng x-ray, yun lang naman suggest nung mga doktor. X-ray lang, tapos yun. Hindi pa nga nabasa kung tutusin. So, nag-aantay na kami dun sa may Jollibee. So, ayun guys. Watch nyo na lang. Ito na. And malapit-lapit na kami sa may Bitokang Manok. So, mahabang video to. Pero sana tapusin nyo para malaman nyo yung kabuuan ng pangyayari. Yun lang. And thank you.